21 nagkataon ba o sinadya? Hininaan ng lalaking nakauniporme ang kanyang boses at sinabing, "Ate, wala na akong dapat sabihin pa." Sumulat si Dragon Commander ng tula para sa iyo. Ang isang maikling panaginip ay maaaring puno ng mga hangarin, kahit na hindi ito isang masayang gabi. Ang lasa ng ecstasy ay kasiya siya, at mas masarap pagkatapos ninakaw. Boom! Kidlat ang lumitaw sa isip ni Yulia. Mas masarap pagkatapos ninakaw. Hindi kaya. Ang lalaking puwersahang sumiping sa kanya ng gabing iyon ay si Dragon Commander. Anong sabi ni Yvonne, Yulia? Ngunit huwag mag-alala tungkol dito, sabihin mo lang oo. Hindi mo ba hinahangaan si Dragon Commander sa loob ng mahabang panahon, at ngayon ay gusto ka rin niya? Ito ay isang laban na ginawa sa langit. Si Betty ay nasa Cloud 9, ngunit hindi niya naintindihan ang sinabi ng lalaki kanina. Biglang nanlamig si Yulia na kanina pa hindi na itago ang excitement. Inunat niya ang kamay at itinulak palayo ang kahon na inalok ng lalaking nakauniporme. Pagkatapos ay sinabi, "Alisin mo ito. Hindi ko ito kailangan." Hingal. Nagkaroon ng kaguluhan. Tinanggihan niya ang proposal ng Dragon Commander, na pangarap ng bawat babae. Nagpanggap ba siya na reserved? O masyado siyang nagulat? Mabilis na nagtanong ang lalaking nakauniporme, "Ano ang ibig mong sabihin, hipag?" Malamig na sinabi ni Yulia, ang pag-aasawa ay isang bagay ng pagmamahal sa isa't isa at hindi dapat ihalo sa anuman. Sabihin sa Dragon Commander na kahit na siya ay makapangyarihan at mayaman, hinding-hindi ko tatanggapin ang kanyang panukala. Sister-in-law, you. Nanginginig ang boses ng lalaki. Yulia, nilinaw ko na ang sarili ko, hindi mo na kailangang sabihin pa. At saka, may asawa na ako, andito siya sa tabi ko. Pagkasabi nun ay sinulyapan ni Yulia si Alexander. Magsasalita pa lang ang lalaking nakauniporme, mabilis siyang binigyan ni Alexander ng isang kindat. "Okay, Miss Sue. Ipapasa ko ang mga salitang ito kay Dragon Commander." Ang lalaking nakauniporme ay gumawa ng gesture para umatras ang lahat ng babaeng core. Mabilis na kinuha ni Alexander ang phone niya at tinext si Diane. "Kanselahin ang bahagi kung saan ipinakita ko ang aking sarili bilang commander ng Dragon." Sige, hindi dapat ibunyag ng lahat ang tunay kong pagkatao, at ang mga lalabag sa utos ay papatayin. Alam niyang nagdulot ng walang hanggang kirot sa puso ni Yulia ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalalim ang paghamak sa kanya ni Yulia. Kahit na ang taong iyon ay Dragon Commander, na matagal na niyang hinahangaan, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Tila kung gusto niyang manatili sa tabi ni na Yulia at Lola at ibunyag ang kanyang pagkatao, ito ay isang pangmatagalang plano. Umaasa lang siya na mababago niya ang isip ni Yulia bago ihayag ang totoo. Matapos umatras ang mga babaeng core, tinanggap ng lalaking nakauniporme ang utos ni Diane na i-announce ang kanilang lunch break. Bago pa makarecover ang lahat sa nakakagimbal na pangyayari ay itinalaga na sila sa kani-kanilang upuan. Hahanap na sana ng mauupuan sina Yvonne at Charles, na pag-alitan ng lalaking nakauniporme, "Hindi ba kayo nandito para maging waiter? At gusto mo pang umupo at kumain? May death wish ka ba?" Ano? Totoo talaga ang mga sinabi ni Alexander. Nanginginig sa takot sina Charles at Yvonne. Mabilis silang tumayo at pumunta sa grupo ng mga waiter. Maya-maya, may dumating para mag-assign ng trabaho para sa kanila. Walang nakakaalam kung nagkataon o sinasadya dahil naghahain pala ng tsaa sina Charles at Yvonne sa mesa ni Yulia. Totoo na naman ang sinabi ni Alexander. Iba na ang pakikitungo kay Yvonne ngayon. Bakas sa mukha niya ang nakakatakot na ekspresyon. Bukod sa paghahain ng hapunan sa pamilya ni Yulia, hindi na makapaghintay si Yvonne na may baon ang kanyang ulo sa isang butas. Nagpupumiglas pa rin si Betty sa pagtanggi ni Yulia. Pero napahagalpak siya ng tawa nang makita niya sina Charles at Yvonne na magkatabi. Sa kanilang kasuotan. "Halika dito, Charles. Hayaan mo akong magpa-picture sa iyo. Huhugasan ko at ilalagay ko sa dingding para makita ng mga kamag-anak mo." Kinuha ni Betty ang kanyang telepono at kumuha ng maraming larawan nina Charles at Yvonne.
Pareho silang walang lakas ng loob na magsalita. Nakaupo lang sila sa lupa habang sinusumpa nila si Betty hanggang mamatay. Tapos na ang seremonya pagkatapos kumain dahil hindi nagpakita ang Dragon Commander. Pagkalabas ng sinihan ay agad namang samaway si Betty. Yulia, nasisiraan ka na ba ng isip ngayon? How dare you reject the proposal of Dragon Commander? Gusto mo bang asar tayo? Hindi rin naintindihan ni Lincoln at mapait na sinabi, Yulia, hindi ba lagi mong hinahangaan si Dragon Commander at sinasabi mong siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo? Bakit mo siya tinanggihan? Ang lamig mo pa sa boses. Magandang pagkakataon iyon para sumikat at mayaman kami. Gagawin din kaming isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Cloudtopia. Kung tinanggap mo ang proposal niya, hindi na kami mangangahas ng mga kamag-anak nang sunamurahin kami kahit kailan. Bakit hindi mo pag-isipan, Yulia? Nanatiling tahimik si Yulia. Walang makakaintindi kung gaano siya nagalit nang marinig niya ang tulang iyon. Hindi na niya gustong maalala ang nakakahiyang gabing iyon. Kahit na siya ay mayaman at may lahat ng kapangyarihan sa mundo, paano niya maibabalik ang kanyang pride? Napatingin si Alexander sa kanya. Hindi niya kinaya ang pagagalitan nito. Pagkatapos ay sinabi kina Lincoln at Betty, nakapili siya, hayaan mo siya. Kahit hindi ako Dragon Commander, kaya ko pa ring ihatid ang kaligayahan ni Yulia. Malamig na ngumuso si Lincoln, alamin ang lugar mo. How dare you compare yourself with Dragon Commander? Naiinis ding sinabi ni Betty, marunong ka talagang magsinungaling sa amin. I've figured out that the reason why the auditor was so respectful to us when we entered the venue. Dahil gusto ng Dragon Commander si Yulia. Napakawalanji mo, kinuha mo pa ang lahat ng kredito. Umalis ka na, magpapasya si Yulia at papayag sa proposal ng Dragon Commander. Hindi ka na namin matitiis sa pamilya namin. Nakaramdam ng inis si Yulia, Dad, Ms. Betty, please stop arguing. May nangyayari sa kumpanya. Kailangan kong umalis ngayon. Alexander, kung ayos lang sa iyo, umuwi ka na at alagaan mo si Lola. Nang matapos siyang magsalita ay nagpara na si Yulia ng taxi at umalis. Pakiramdam niya ay sisabog na siya at gustong mapag-isa. Sinama ng tingin ni Betty si Alexander, hinawakan niya si Lincoln at sumakay sa kotse. Walang magawa si Alexander. Naisip niya si Lola, saka nagmamadaling umayos ng sasakyan. Ngunit nang bumalik siya sa villa, nalaman niyang nilock ni na Lincoln at Betty ang pasukan. Ibig sabihin, ayaw talaga nila sa bahay na ito. Lumabas ka ng bahay. Ikaw ay isang tao lamang na nagsilbi sa militar. Wala kang pride. Tumayo si Betty sa balcony at sinumpa si Alexander. Nanlamig ang mga mata ni Alexander, Betty, papatayin kita kung manggahas kang siraan ang reputasyon ng hukbo. Nagulat si Betty at naalala agad kung paano sinampal ni Alexander si Louis. Marahas ang lalaking ito. Tumigil siya sa pag-provoke sa kanya. Tumalikod na siya at bumalik sa kwarto niya. Nakinig ng mabuti si Alexander at narinig ang boses ni Lola sa kwarto, saka umalis ng hindi nag-aalala. Hindi man siya tinanggap ng mga ito, may iba pa siyang lugar na mapupuntahan. Kabanata 22 Future Brother-in-Law. Hindi nagtagal pagkaalis niya sa villa, tinawag niya si Diane at inutusan, nasa shopping mall malapit sa villa. Sunduin mo ako sa pasukan. Yes, boss, sagot ni Diane. May sumigaw sa likod niya pagkababa niya ng tawag. Sky, ikaw ba yan? Sinundan ni Alexander ang direksyon ng boses at tumingin. Nakita niya ang isang binata at magandang babae na nakatingin sa kanya na may pagtataka sa mukha nito. Bagamat 6 na taon silang hindi nagkita, nakilala siya ni Alexander sa unang tingin. Naomi. Hindi inaasahan ni Alexander ang ganoong pagkakataon. Uuwi pa lang siya sa bahay ng adoptive parents niya nang makilala niya si Naomi dito. Si Naomi ay anak ng kanyang adoptive parents. Mas bata siya sa kanya ng 3 taon. Lagi siyang nasa likod niya. Mag-aaway sila noong mga bata pa sila. Childhood sweethearts sila. Kung hindi dahil sa nangyari sa nakaraan ay kasal na sila ni Alexander. Gayunpaman, pagkatapos ng 6 na taong paghihiwalay,
napakasaya ni Alexander na muli siyang nakilala. Sky, ikaw pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na babalik ka? Medyo natuwa si Naomi pero at the same time medyo nadismaya. Nagmamadali akong pumunta dito at may na-delay. Babalik ako para bisitahin sina mama at papa. Sagot ni Alexander. Oh, sige, sabi ni Naomi habang nakatalikod. Sinundan ni Alexander ng tingin si Naomi at nakita niya ang isang binata na nakaasul na suit na naglalakad sa karamihan. Sino ito, Naomi? Napatingin ang lalaki kay Alexander at nagtanong. Inilagay ni Naomi ang kanyang buhok sa likod ng kanyang mga tainga, na pakiramdam ay medyo komplikado. Kapatid ko siya, Alexander. Napansin ng lalaki ang pagbabago ng mga ekspresyon ni Naomi, at biglang nakaramdam ng krisis sa kanya. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa payat na baywang ni Naomi at sinabi kay Alexander, "Ako si Brian Stevenson." Fiancé ni Naomi. Hindi na hinintay ni Brian ang sagot ni Alexander at nagpatuloy sa sarkastikong tono, "Nabalitaan ko sa biyenan ko na gusto niyang ay pareha. Kayo ni Naomi. Kung hindi dahil sa iyong kontrata at sumali sa hukbo 6 na taon na ang nakakaraan, ang iyong mga anak ay tumatakbo na ngayon. Anong kalokohan ang sinasabi mo, Brian? May gawain si Sky. Huwag na natin siyang istorbohin pa." Mabilis na hinawakan ni Naomi ang braso ni Brian at pinayuhan. Ngayong may nobyo na siya, ayaw nang maalala ni Naomi ang nakaraan bagamat hindi niya maiwasang isipin ang pagkawala ni Alexander. "Bakit hindi ka muna mamili, Naomi? May pag-uusapan ako sa future brother-in-law ko." Mahinahong sabi ni Alexander. Binigyan siya ni Naomi ng matalim na tingin at tumango. Tapos dumiretso sa mall. "Dahil 6 na taon ka nang nawawala, ano pa ang ginagawa mo rito, Alexander? Ni hindi ka parte ng Fuller family. Bakit? Hindi mo tretuhin ang iyong sarili na parang patay ka?" Ngumisi si Brian. Wala si Naomi, hindi niya kailangang itago ang tunay niyang pagkatao. Walang pakialam si Alexander sa kanyang sinabi, ngunit pabirong nagtanong, "Natatakot ka ba na nakawin ko si Naomi sa iyo? Wala ka bang ganitong tiwala, future brother-in-law? Nag-overthink ka. Sa tingin mo matatakot ako sa isang mahinang sundalo. Alam mo ba kung sino ako?" Malamig na sanggal ni Brian. Tumawa si Alexander, "Pasensya na, hindi ako interesado sa iyong pagkakakilanlan." "Nako, hindi naman sa hindi ka interesado, natatakot ka lang na baka mapahiya ka kapag ipinakita ko sa iyo ang pagkatao ko. Sinabi mo na, mayroon kang isang gawain sa kamay. Iniisip ko lang na wala kang silbi. 6 na taon ka ng sundalo at hindi ka pa nakakagawa ng pangalan. Kaya ka lang pauwiin sa iyong bayan. Hahaha. Anong problema? Gusto mo bang ayusin ko ang trabaho para sa iyo? It's better than the labor market offer. Hanggat nangako kang layuan mo si Naomi simula ngayon, sisiguraduhin kong mapapangasawa mo ang isang ordinaryong babae at mamuhay ng payapa." Nang matapos magsalita si Brian, huminto sa harapan nila ang isang jeep na may platong pangmilitar. Bumaba kaagad si Diane at magalang na binati si Alexander, "Pakisakay na sa kotse, boss." Isang magandang babae na nakauniporme ng militar ang tumawag sa kanya bilang kanyang amo. Napatulala agad si Brian. "Sige." Tumango si Alexander, nang hindi tumitingin kay Brian. "Kanina lang tumawag si Vincent at sinabing gusto kitang i-treat sa isang pagkain." Maingat na sabi ni Diane. "Wala akong oras." Kumunat ang noo ni Alexander at agad na pumasok sa sasakyan. "Pretty lady, si Vincent ba ang sinasabi mo, Mr. Oakley?" Isa sa pinakamakapangyarihang figure sa Cloudtopia. Hindi maiwasang magtanong ni Brian. Tumitig si Diane, "Huwag kang magtanong tungkol sa hindi mo dapat malaman, mag-ingat sa isang taong susunod sa iyong buhay." Boom! Sumabog ang utak ni Brian. Pakiramdam niya ay sobrang dami na niyang nakita. May military license plate ang sasakyan at ang ganda ng kanyang kasuotan at si Vincent. Ang lahat ng iyon ay nagpakita na si Alexander ay may pambihirang pagkakakilanlan. Kung iisipin, sinimangutan talaga niya si Alexander at mga bastos na sinabi tungkol sa kanya. Nabasa ang likod ni Brian sa isang iglap.
Sa loob ng jeep, magalang na tinanong ni Diane si Alexander, "Saan mo gustong pumunta, boss?" "Pupunta ako sa tirahan ng Fuller family. Bago yun, hanapin ako ng isang lugar kung saan makakakuha ako ng masarap na alak at mga pandagdag para sa mga matatanda." Sabi ni Alexander. "Opo, Ginoo." Pumayag si Diane sa utos niya at pinaandar kaagad ang sasakyan. Sa daan papunta doon, muling nagtanong si Diane, "Gusto mo bang patayin si Louis, boss?" Saglit na nag-isip si Alexander at sinabing, "Kalimutan mo na siya, bugbugin mo lang siya at bitawan mo siya. Sibilyan lang siya kung tutuusin. I can spare his life as long as wala siyang masyadong ginagawa. Ako ay isang ama ngayon, at hindi ko nais na makakuha ng masyadong maraming dugo sa aking mga kamay." "Oo, boss." Makalipas ang kalahating oras, ipinarada ni Diane ang jeep sa harap ng isang supermarket. Bumaba ng sasakyan si Alexander at pumili ng mga regalo para sa kanyang adoptive parents bago bumalik sa sasakyan at tumungo sa kanilang lugar. Matapos ang 6 na taong pagkawala, medyo nasasabik si Alexander nang makita niya ang kanyang mga matatanda. Hindi tulad ng maraming adoptive family, ang adoptive father ni Alexander, si Nathaniel, at ang adoptive mother nito, itinuring siya ni Winona na parang sariling anak nila. Kahit na pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang kapatid na babae, si Naomi, ang kanyang katayuan sa pamilya ay hindi nagbago. Bukod dito, mula nang siya ay nakatira kasama ang pamilyang Fuller, itinuring niya ang kanyang mga adoptive na magulang bilang kanyang biological na mga magulang hanggat naaalala niya. Kung hindi lang siya napiling maging secret officer mamaya, baka may ordinaryong trabaho siya na kasama ng adoptive parents niya. Napakaraming iniisip ni Alexander. Huminto ang jeep sa tarangkahan ng isang lumang komunidad. Bumaba si Alexander sa sasakyan at naglakad patungo sa pamilyar na koridor dala ang kanyang mga regalo. Sino ito? Isang pamilyar na boses ang nagmula sa loob ng pinto. Iyon ay ang kanyang adoptive father, si Nathaniel. "Tay, ako po ito, Alexander." Sigaw ni Alexander sa tapat ng pinto. Bumukas agad ang pinto. "Ikaw pala, Alexander anak ko." Si Nathaniel ay may kulay abong buhok at nakasuot ng salamin sa pagbabasa. Napatingin siya kay Alexander na nagtataka. Sabi ni Naomi kanina ka lang daw niya nakilala sa entrance ng mall. Akala ko sinusubukan niya akong pasayahin. Pero hindi ko inaasahan na babalik ka. Bakit ang dami mong dala, anak? Bilasan mo, pasok ka, kakain na tayo ng hapunan. Pagkatapos magsalita, tinanggap ni Nathaniel ang mga regalo ni Alexander at dinala siya sa sala. Pagpasok sa kwarto, nakita ni Alexander ang dalawang malalaking mesa na may mga tao. Nandoon sa hapag ang kanyang inampon na si Winona at Naomi. Mayroon ding ilang mga kamag-anak mula sa pamilyang Fuller. Nandoon din ang fiancé ni Naomi na si Brian. Gayunpaman, umupo si Brian sa pangunahing upuan kahit na siya ay mas bata. Kabanata 23. Bumalik ka. Buhay na buhay ang sala, at walang nakapansin sa presensya ni Alexander. Ang kanyang inampon, si Winona, ay naghain ng sopas kay Brian at sinabing, "Ang ating munting si Naomi ay hindi magaling sa gawaing bahay, Brian. Dapat kang maging mapagpasensya sa kanya at maglinis ng bahay ng magkasama kapag siya ay kasal sa pamilyang Stevenson." "Oh, ano bang pinagkakaabalahan mo, Winona? Ang pamilyang Stevenson ay mayaman at marangal. Mayroon silang mga katulong na tumutulong sa pamilya. Si Naomi ay magiging isang marangal na babae kapag naging bahagi na siya ng pamilyang Stevenson. Bakit kailangan niyang maglinis ng bahay? Hindi sa banggitin, ang napakabuting kabataang tulad ni Mr. Stevenson ay nakatakdang gumawa ng magagandang bagay. Di tulad ng kapatid ko na buong araw na naglalakad sa kusina, nginis siya ng tiyuhin ni Naomi." Tama, galing si Mr. Stevenson sa isa sa pinakamayamang pamilya sa Cloudtopia. Tunay na isang pagpapala para sa ating Naomi ang makapag-asawa sa kanya. Pumayag naman ang tito ni Naomi. "Oo, Mr. Stevenson, huwag mong kalimutang bilangin kami kung mayroon kang anumang magagandang proyekto upang kumita ng kayamanan sa hinaharap. Ang aming pamilya ay umaasa sa iyo."
Isang grupo ng mga tao ang nagtaas ng mga baso ng alak at nag-cheer para kay Brian. Ang ego ni Brian ay nasa tuktok nito sa sandaling iyon, ngunit nagpanggap pa rin siyang mapagpakumbaba sa ibabaw. Kapamilya tayong lahat, pwede mo na lang. Akong tawaging Brian. Medyo maliit ang kapalaran ng pamilyang Stevenson kumpara sa kabuuan ng Cloudtopia. Please wag mo naman akong masyadong pag-isipan. Oh please, makapangyarihan ng pamilya Stevenson. Kung hindi dahil sa inyo ni Naomi, hindi ako magiging ganoon ka-proud in public. Tinapik-tapik ng tito ni Naomi si Brian habang binibigyan siya ng toast. Nagpakita siya ng labis na sigasig. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Nathaniel na mapahiya. Naalala niyang nakapareha niya sina Alexander at Naomi 6 years ago. At bago inarkila si Alexander sa hukbo, gumawa siya ng verbal engagement para sa kanilang dalawa. Nang mawala si Alexander sa loob ng 5 magkakasunod na taon ay sumuko na siya sa engagement. Ngayong nakabalik na si Alexander, hindi niya alam kung ano ang nararamdaman ni Alexander matapos makita si Brian bilang fiancé ni Naomi. Pakiramdam ni Nathaniel ay komplikado, ngunit walang pakialam si Alexander. Sa halip, tuwang-tuwa siyang sumigaw sa inampun niyang si Winona. Mama, bumalik na ako. Tada! Sinundan ng lahat ng nasa hapagkainan ang tunog ng direksyon. Alexander! Tuwang-tuwang tumayo si Winona. Hindi niya inaasahan na babalik si Alexander nang bigla na lang siyang nawalan ng pag-asa. Sa kabilang banda, medyo kakaiba si Naomi. Naalala niya na noong nakilala niya si Alexander sa pasukan noong hapon, walang pakialam si Alexander nang malaman niyang may fiancé siya. Naging hindi komportable ang pakiramdam niya. Sa sandaling ito, ang yabang niya ang nagudyok sa kanya na lapitan si Brian, na para bang nakikipagkumpetensya siya kay Alexander ng palihim. Nakumbinsi niya ang sarili na si Brian ay mapagpakumbaba, magalang, at mayaman. Para naman kay Alexander, isa lamang siyang ordinaryong tao na 6 na taon nang nasa militar bago nagbago ang kanyang karera. Gayunpaman, mas gwapo siya kay Brian. Gayunpaman, hindi ka maaaring umasa sa hitsura upang mabuhay. Kahit sinong babae ay pipiliin si Brian nang walang pag-aalinlangan. Pilit na kinukumbinsi ni Naomi ang sarili na piliin si Brian sa puso niya, hindi niya napansin na nagbago ng husto ang mukha ni Brian nang makita si Alexander. Wow, si Alexander pala. Paano mo kami nahanap dito? Sarkastikong sabi ng tita ni Naomi. Huwag mong sabihin sa akin na gusto niyang makialam sa kanilang relasyon kapag ikakasal na si Naomi. Kinakabahang sabi ng tito ni Naomi. Check. Kung gusto niyang makialam, kailangan muna niyang magkaroon ng kapangyarihan. Paano makikipagkumpetensya ang isang maliit na sundalo sa pamilya Stevenson sa Cloudtopia? At saka, si Naomi na ngayon ang fiancé ni Mr. Stevenson, hindi na siya ang ignorante na batang babae mula sa 6 na taon na ang nakakaraan. Sinadya ng ilan pang kamag-anak. Gayunpaman, sa kabilang banda, si Brian na nakaupo sa kabilang banda ay nanginginig sa takot. Pinagpawisan din siya. Gusto niyang basagin ang ulo ng mga taong ito. Sinabi ng mga tao kay Alexander na hindi siya makakatira sa Cloudtopia hanggat sinabi ng pamilyang Stevenson. Paano nila nasasabi ang ganoong bagay? Gusto ba nilang magdala ng kasawian sa pamilya Stevenson? Nanginginig si Brian habang iniisip ang naging pag-uusap niya sa pagitan ng kagandahan ng uniforme ng militar at ng babalan na nakuha niya bago umalis. Hindi na naglakas loob na magpanggap si Brian. Tumayo siya bigla at yumuko kay Alexander at sinabing, Mr. Thomas, bumalik ka na. Whoosh! Ang dating buhay na sala ay tahimik na ngayon. Bamuka ang bibig ng lahat, at hindi makapaniwalang tumingin kay Brian. Ang mayaman na binata na may maraming pag-aari ay napakagalang kay Alexander, nakagagaling lang sa hukbo. Wala pa siyang trabaho at tinatawag niya si Alexander bilang Mr. Thomas. Ang address na, Mr., maaaring hindi masyadong nakakagulat kapag ito ay tinutugunan ng mga ordinaryong tao, gayunpaman, nang ito ay lumabas sa bibig ng pamilyang Stevenson, ipinakita nito na sila ay may mas mataas na katayuan.
No wonder nagulat ang mga kamag-anak ng Fuller family. Natigilan din sina Nathaniel at Winona. Maging si Naomi, na nag-aaway kung sino ang pipiliin sa pagitan nina Brian at Alexander ng tahimik, ay hindi matanggap ang eksena sa kanyang harapan. Kinulikot niya ang kanyang mga kamay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Naputol ang pag-iisip niya tungkol kay Brian nang makita niyang yumuko si Brian kay Alexander. Hindi niya akalain na si Brian, na hinangaan ng mga kamag-anak ng Fuller family, ay magpapakita ng ganoong paggalang kay Alexander. Kabanata 24 na God of War. Tiningnan ni Alexander si Brian at inisip kung bakit iba ang pakikitungo sa kanya ni Brian kumpara sa dati. Sa pagtingin sa gulat na ekspresyon ng lahat, tumanggo siya at sinabing, "Nay, tatay, may gagawin pa ako dito, kaya nagpasya akong dumaan. Natutuwa akong makitang maayos pa rin ang lahat. Ituloy mo ang iyong pagkain, tiyo at tita. Pauwi na ako ngayon. Aalis ka na. Paanong nangyari ta? 6 na taon ka nang hindi umuwi at aalis ka na. Manatili man lang kahit magdamag." Mabilis na hinawakan ni Nathaniel ang kamay ni Alexander at sinabing. Sinamantala ni Alexander ang pagkakataon para yakapin siya. Pagkatapos ay sinabi, "Itay, mananatili ako rito ng matagal para sa misyong ito." "Sige. Alam kong importante ang gawain mo pero 2 araw na ang kasal ni Naomi. Makakadalo ka ba sa seremonya ng kasal?" Tanong ni Nathaniel. "Kapatid ko si Naomi, syempre, maglalaan ako ng oras para dumalo sa kasal." Tumingin si Alexander kay Naomi at ngumiti. Sa hindi malamang dahilan, si Naomi ay naupo sa hapag na walang anumang tugon. "Oh, sige, Naomi, huwag kang hadlang sa mga tungkulin ni Alexander." Mabilis na sagot ni Winona para maiwasang maging awkward ang sitwasyon. "Sige, ibaba ko na siya." Masayang kinaladkad ni Nathaniel si Alexander. Pagkaalis nila ay napalingon ang lahat kay Brian na nakaupo sa main seat. "Ginoo Stevenson, parang takot ka kay Alexander. Hindi ba siya ay isang sundalo lamang? Hindi ko pa narinig na may ginagawa siyang mahusay. May secret identity ba siya? Parang hindi naman. Sumali siya sa hukbo bago siya nakatapos ng high school. 25 lang siya this year. Paano niya nagawang ganoon? Kalaki." Napailing-iling si Brian. "Hindi ko rin alam." "Paanong hindi mo alam?" Medyo nagulat si Naomi. Umiling si Brian kahit anong klaseng tanong ang itanong nila tungkol kay Alexander. Iniisip ang eksenang nangyari sa entrance ng mall, doon unang nakilala ni Brian si Alexander. Si Brian ay pagalit kay Alexander. Pero sinabihan siya ni Alexander na pabayaan sila at may sinabi kay Brian. Posible bang binyantaan ni Alexander si Brian? Maaaring ito ay posible. Nang ganito ang pag-iisip ni Naomi, hindi na siya nataranta. Sa ibaba, nagsindi ng sigarilyo si Nathaniel at dahan-daw ang sinabing, "Alexander, sana hindi ka nabigla sa kasal ni Naomi at Brian." Mabilis na ikanaway ni Alexander ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag mong sisihin ang sarili mo, Dad. Ako ang nawala ng contact sa inyo kung tutuusin. Siyempre, may karapatan si Naomi na ituloy ang kaligayahan. At saka, kasama ko siya lumaki. She'll always be a sister in my heart and I don't have any romantic feelings for her. I'm already happy that she can live a good life from now on." Matapos pakinggan ang tame time na mga salita ni Alexander, nakahinga ng maluwag si Nathaniel. "Hindi ko na kailangang mag-alala tungkol dito." Sandaling nag-chat ang dalawa at pinag-usapan kung bakit hindi niya nakontak ang kanyang pamilya sa nakalipas na 5 taon. Sinabi ni Alexander kay Nathaniel na kasangkot siya sa mga lihim ng estado at hindi maaaring magbunyag ng anuman sa sinuman. Maging ang kanyang pag-iral. Nakaramdam si Nathaniel ng pride at relief at the same time. Hindi ba iyan ay isang bagay na maipagmamalaki na ang iyong anak ay nakapag-ambag sa seguridad ng bansa? "Alexander, narinig mo na ba ang Dragon King sa Hilaga, na siyang unang Diyos ng digmaan ng 9 na kontinente?" Hininaan ni Nathaniel ang volume at misteryosong tanong. Nagpipigil ng tawa si Alexander at sinabing, "Saan mo nakuha ang balitang ito, Dad? Kung may Dragon King sa Hilaga, bakit
Hindi ko ito narinig. Ano nga ba ang unang Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente? Kalokohan yan. Talaga. Siguradong nagsinungaling sa akin si Rufus. Hindi tama. Ang anak niya ay naglilingkod sa Northwest, at babalik din siya ngayong taon. Naguguluhan si Nathaniel. Alamat lang yan, at sineseryoso mo sila. Tumawa si Alexander. Sigurado akong nagsisinungaling si Rufus. Ang kanyang anak na lalaki ay naglalambing sa buong araw. Kaya bakit siya aalis sa hukbo pagkatapos na ilista sa unang lugar? Hindi tulad ng aking anak, na napakalakas at gumawa ng mga lihim na misyon. Siya ay talagang isang tao ng bakal. Nang makitang mas tuwid ang bewang ni Nathaniel kaysa dati, hindi maiwasan ni Alexander na isipin kung alam ni Nathaniel na siya ang unang god of War of the Nine Continents. Anong klaseng ekspresyon ang makikita sa mukha niya? Nang malalim ang iniisip ni Alexander, biglang iniba ni Nathaniel ang usapan at sinabing, ikakasal na si Naomi. At single ka pa rin. Gamitin ang pagkakataong ito para makipag-date. Bagamat mahilig magsinungaling si Rufus, mayroon siyang magandang anak na babae. At mayroon pa siyang mataas na antas ng edukasyon. Bukas na lang natin pag-usapan. Biglang lumaki ang ulo ni Alexander. Kailangan kong umalis agad, Dad. Kung may sasabihin ka pa, pag-usapan natin ito sa ibang araw, okay? Bago pa makapag-react si Nathaniel, tumakas si Alexander sa eksena sa bilis ng liwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa huling segundo, nalubog pa rin siya sa sense of accomplishment na siya ang God of War. At sa sumunod na segundo, siya ay naging isang binata na hinimok ng kanyang matanda na makipag-blind date at tumakbo sa takot. Lasing siya. Bumalik siya sa sasakyan. Tanong ni Doyan, nakaayos na kami ng lugar na matutuluyan mo. Gusto mo bang pumunta doon ngayon, boss? Saan iyon? Nasa Ocean Hill, sagot ni Doyan. Okay, let's go. Tumango si Alexander, hindi masyadong pinapansin. Ang huling bagay na mahalaga sa kanya ay pera dahil mayroon siyang napakalakas na background. Pero, iba kay Doyan, hindi man lang siya nagtanong kung kaninong pera ang ginastos. Kabanata 25 Isang munting aso. Ang Ocean Hill ay itinayo sa isang burol na may malawak na tanawin ng daungan, gaya ng iminumungkahi ng pangalan nito. Ito ang pinakamarangyang villa sa Cloudtopia. Mayroon itong 68 villa. Ang kanilang presyo ay nagsisimula sa 60 milyon. Ang pinakamahal na villa ay matatagpuan sa gitna ng bundok na villa. Binili ni Doyan ang pinakamarangyang villa sa gilid ng bundok para sa Alexander, kung saan ang presyo ay kasing taas ng 130 milyon. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nakaparada ang jeep sa gate ng Ocean Hills. Pumunta si Doyan sa security room para gumawa ng mga papeles. Bumaba si Alexander sa sasakyan at tumingin sa malabong nakikitang daungan sa dilim. Nagsindi siya ng sigarilyo. Kumuha siya ng isang pares ng mga puff, pagkatapos ay dinurog ito sa ilalim ng kanyang paa. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang anak na babae ngayon, at hindi niya akalain na magiging mabuting ama siya kung maamoy niya ang usok. Hindi mapigilan ni Alexander ang mapangiti nang maisip niya si Lola. Alexander! Isang galit na boses ang narinig sa malapit. Lumingon si Alexander at nakita si Nicholas na naglalakad palabas ng isang villa. Parang may nakakasalubong na kalaban. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Nicholas. Napatingin si Alexander sa kanya. Nakatira ako dito. Ano? Dito ka nakatira? Ngumisi si Nicholas na parang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa buhay niya. Alexander, isa ka talagang dirty liar. Alam mo ba kung magkano ang pinakamurang villa dito? Magkano ito? Hindi ko talaga alam. Walang sinabi si Alexander. Hahaha, masyado ka bang nagre-reveal? Nagtanong na ako tungkol dito, ang pinakamurang villa ay 68 million. Maging ang aming pamilya ay hindi makalakam ng ganito kalaking pera. Kawawang sundalo ka lang. How dare you say na dito ka nakatira? Nakakatawa. Tumawa ng malakas si Nicholas.
Kumunot ang noo ni Alexander, ngunit nang makitang lumabas si Diane sa security room matapos punan ng mga papeles, hindi na siya nag-abalang makipag-ayos dito. Pagkatapos ay sinabi sa kanya, "Iminumungkahi kong layuan mo ako, Nicholas. Isang pagkakataon lang ang binibigay ko sa iyo, mas pahalagahan mo." Saka siya sumakay sa jeep at nagmaneho papunta sa mga villa. Anong bongga? Ngumuso si Nicholas. Kung si Alexander ay nakatira sa Ocean Hills, hindi ba niya ipapakita ang kanyang kapangyarihan sa kanya noong una? Ang pag-alis kaagad pagkatapos makita siya ay para siyang nahihiya ng malantad ang kanyang mga kasinungalingan. Marunong siyang kumilos. Dumura si Nicholas sa direksyon kung saan umalis si Alexander. "Sir, mangyaring iwasang gumawa ng anumang hindi sibilisadong gawain sa pasukan ng Ocean Hills." Lumapit ang isang security guard para pigilan siya. Ang mga taong nakatira dito ay madalas na sikat sa Cloudtopia. Nagmamadaling inabot ni Nicholas ang isang pakete ng sigarilyo sa security at nakangiting sinabi, "Paumanhin kaibigan, nagkamali ako. By the way, anong villa ang hiniling nila kanina? Bakit mo tinatanong ang tungkol dito?" Tinanggap na ng security ang sigarilyo, pero ibinalik niya kaagad nang marinig ang tanong niya. Ibinalik ito ni Nicholas sa kanyang mga kamay. "Kaklase ko yun. Ang pamilya ay palaging mahirap. Sinabi niya sa akin na dito siya nakatira kanina. Gusto ko lang i-verify kung nagsisinungaling siya, ayokong may nalinlang sa kanya." Nang marinig ang sinabi niya, inilagay ng security captain ang sigarilyo sa kanyang bulsa at nakangiting sinabi, "Nakita mo ba ang magandang babaeng iyon na nagmamaneho? Siya ang may-ari ng villa at ang pangalan niya ay Diane. Kakabili lang niya ng aming pinakamahal na mountainside villa sa Ocean Hills. Ngayon, yung mountainside villa. Oh Lord, mayaman ang babaeng iyon." Bulalas ni Nicholas. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muli siyang naisip. Paano nakilala ni Alexander ang gayong mayamang babae at sabay silang lumipat sa villa sa gabi? Posible kayang ang babaeng nag-aalaga kay Alexander? Siya ba ang maliit na aso ng babaeng iyon? Kung ganoon ang kaso, totoo naman ang sinabi ni Alexander. Hindi lang mayaman ang babaeng iyon, napakaganda rin niya. Paano naging napakasimple ni Alexander? Hindi lang niya ninakawan ang babaeng kinaiinteresan niya, ngunit isa rin itong bata at magandang mayaman. Napuno ng selos at saman ng loob si Nicholas. Gayunpaman, kumislap ang kanyang mga mata, pagkatapos ay bumulong sa sarili. "Alexander, kahit na makatira ka sa Ocean Hills, mawawalan ka ng dignidad bilang isang lalaki. Kung malalaman ni Yulia kung gaano kahirap ang estado mo ngayon, magsisisi ba siya sa pagpili ng maling tao?" Sa villa area, huminto ang jeep, at inihatid ni Diane si Alexander sa villa sa gilid ng bundok. Maya-maya, biglang huminto si Alexander. Nakita niya ang isang matanda na nagsasanay sa boxing sa ilalim ng puno sa hindi kalayuan na may isang batang babae na nakatayo sa tabi niya, nakasuot din ng training suit, pinagmamasdan ang bawat kilos ng matanda. Sa kaalaman ni Alexander, nakilala niya na ang set ng mga suntok ay isang uri ng artillery punch na sikat sa isang espesyal na unit noong 1970s. Makapangyarihan ang boxing technique na ito, ngunit mayroon itong nakamamatay na depekto. Ibig sabihin, malaki ang pinsalang idinulot sa iyong kaaway, ngunit ang gumagamit ay kailangang tumanggap ng pinsala sa pag-urong. Sa makatuwid, ito ay pinalitan ng mga bagong diskarte sa boxing noong 1980s. At ang matandang ito ay maaaring mula sa hukbo, at hindi siya updated sa impormasyon tungkol dito. Kaya naisip niya na ang set ng artillery punches na ito ay isang magic weapon para kontrolin ang kalaban at patayin siya, at pinag-aaralan niya ito hanggang ngayon. Umiling si Alexander nang hindi namamalayan, handang umalis. Nakuha ng kanyang bahagyang paggalaw ang atensyon ng matanda. Itinigil ng matanda ang kanyang pagsasanay at kumunat ang noo kay Alexander. Pagkatapos, sinabi niya, "Malayo pa ang lalakbayin mo, bata. Huwag mong hayaang masayang ang iyong katawan dahil sa kasakiman.
Saglit na natigilan si Alexander, at pagkatapos ay napagtanto niya na kailangan niyang alisin ang kanyang mabangis na aura pagkatapos bumalik sa Cloudtopia upang magkasya. Ang matandang ito, na halos buong buhay niya ay nagsasanay, ay nararamdaman ang aura ng sinuman. Nakita siya ng matanda kasama si Diane kaya hindi maintindihan ng matanda. Namula si Diane at makikipagtalo na sana pero pinigilan siya ni Alexander. Sir, with all due respect, may mali sa boxing technique na pinapractice mo ngayon, which is contrary to the purpose of this move. Pinakamabuting huwag gawin ito sa hinaharap. Kabanata 26. Naramdaman ni Alexander na ang matanda ay mula sa hukbo dahil siya ay may mahigpit na pag-uugali. Magiliw niyang pinayuhan siya. Ngunit agad na sumangot ng malamig ang dalaga sa kanyang tabi, sabi ng lolo ko lulong ka daw sa alak at wala nang lunas. Hindi ka lang nagmumuni-muni sa iyong sarili, ngunit naglakas loob ka ring manggulo ng iba. Itong set ng boxing techniques ay sikreto ng organisasyon. Hindi isang playboy na tulad mo ang makakaintindi sa teknik na ito. Playboy. Tumawa si Alexander. Iyon ang unang beses na tinawag siyang playboy. Bagamat hindi masyadong maganda ang pakinggan, wala siyang pakialam sa sinabi ng isang batang babae na, "Pagod ka buong araw, boss. Bakit hindi ka magpahinga?" Sabi ni Diane habang sinulyapan ang dalaga. Tumango si Alexander. Bagamat naibigay na niya ang kanyang mga opinyon at payo sa kanila, ayaw nilang maniwala. Kaya, hindi ito isang bagay na maaari niyang kontrolin. Kinilig ang matanda nang marinig ni Diane ang tawag kay Alexander bilang amo nito. Parang may naisip siya. Hindi napansin ng dalaga ang kakaiba sa kanya. Akala niya ay alam ni Alexander ang sarili niya. Then she said, aggressively, bakit ka nagmamadaling umalis? Nagi-guilty ka ba? Huwag kang masungit, Judy. Hindi ko kasi pinapansin kanina. Hindi ko siya hinarap ni Sir. Nakatitig ang matanda sa likod ni Alexander gamit ang nag-aapoy na mga mata habang nanghihinayang na sinabi. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Nagtatakang tanong ng dalaga. Inalis ng matanda ang tingin sa kanya at bumantong hininga. Napagtanto mo ba na kapag ang iyong mga salita ay nasaktan sa kanya, ang babaeng naka-uniforme ay may intensyong pumatay sa iyo? Naramdaman ko ang aura niya sa sandaling iyon. Para itong isang makapangyarihang hukbo. Hindi ko man lang siya matalo kahit 10 ako. At ang isang profesional na tulad niya ay tinawag ang taong iyon na kanyang boss. Inaasahan ko na itinatago niya ang kanyang lakas. Natatakot ako na baka siya ang maalamat na may napakalaking katayuan at lakas. Sino ang maalamat? Huwag ka ng maraming tanong, Judy. Tandaan lamang na dapat tayong maging magalang sa kanya at huwag na huwag siyang saktan sa hinaharap. Seryosong sabi ng matanda. Mukhang napakalakas ng mga maalamat na tauhan. Napatingin ang dalaga sa likod ni Alexander na may pag-iisip. Naglalakad si Alexander papunta sa villa nang tumunog ang phone niya. Si Yulia ang tumawag. Alexander, pinalayas ka ba ng mga magulang ko? Parang balisa si Yulia. Ngumiti si Alexander at sumagot, mabuti naman ngayon, nakahanap na ako ng matutuluyan. Magkita na lang tayo ni Lola bukas. Saan ka pa pwedeng pumunta bukod sa hotel? Nag-ipon ako ng pera para makabili ng maliit na apartment nitong mga nakaraang taon. Balak kong tumira kay Lola saglit. Bakit hindi ka mag-check out sa hotel at doon muna tumira? Nagpatuloy si Yulia. Nag-init ang puso ni Alexander. Hindi ako pupunta roon ngayong gabi, o kailangan mong sundan ako pabalik-balik. Hahanapin kita bukas ng umaga. Okay, see you tomorrow. Binaba ni Yulia ang telepono nang hindi nag-aalala. 10:00 na ng gabi. Sa villa kung saan nakatira ang pamilya Su. Umupo si Madam Su sa sofa na madilim ang mukha. Nay, nabalitaan ko na nagkaroon ng malaking away si Yulia sa kanyang mga magulang at nagpaplanong umalis, sabi ni Charles habang kinuha ang kanyang telepono. Bumantong hininga si Madam Su, she should move out. Sinaktan niya si Nicholas at tinanggihan pa ang proposal ng Dragon Commander. Sana hindi na siya bumalik pagkatapos niyang maintindihan ang lahat. Ito ay para iligtas ang reputasyon ng pamilya Su.
Nang mga sandaling iyon, lumalamig ang pinto at naglakad si Ivan na naka-reveal na damit. Huwag mong isipin na nakakahiya kapag nakasuot ng ganyan sa gabi, saan ka nagpunta? Saway ni Madam Sue. Hindi na makapaghintay si Betty na i-post ang mga larawang kinuha niya kina Ivan at Charles bilang mga waiter sa seremonya sa grupo ng pamilya. Sumabog ang grupo ng pamilya Sue. Ang reputasyon ni Charles at Ivan ay natangay. Parang sinampal siya ni Madam Sue sa mukha. Nasira ang pangarap nilang maging mayaman. Hindi makapaniwala si Madam Sue. Kaya, tumakbo siya sa kinaroroonan ni Charles para sa paliwanag. Gayunpaman, hindi niya mahanap si Ivan kahit saan. Buong magdamag at hindi siya maipaliwanag ni Charles. Habang naghihintay siya, mas lalo siyang nagalit. Nang makitang nakadamit si Ivan na parang natutulog sa lansangan, gusto niya itong sampelan. Nagpout si Ivan. Hindi ba ito para sa pamilya Sue? Hindi lang nasaktan ni Yulia si Louis, ngunit nasaktan din niya si Dragon Commander. Kung hindi ako makahanap ng isang tao upang i-back up ang aming mga pananalapi, kami ay magiging bangkarota. Naghahanap ng backup. Sino ang hinahanap mo? Lamambot ang ekspresyon ni Madam Sue nang marinig niya iyon. Umupo si Ivan sa tabi ni Madam at buong pagmamalaking sinabi, Lola, nasa kamay ko na si Harry Chase, ang panganay na anak ng pamilya Chase. Hindi masama ang pamilya Chase kumpara sa pamilya Wexler. Biglang nagningning ang mga mata ni Madam Sue, yung naka-blind date mo ba last time? Oo, siya iyon. Tumaas ang kilay ni Ivan, Lola, girlfriend na ni Harry ang apo mo. Kung gusto ni Nicholas na guluhin tayo. Natatakot akong pag-isipan muna niya ito bago gawin iyon. Agad namang tumaas ang kilay ni Madam Sue at ngumiti. Sige, hindi naman nagkamali si Lola tungkol sa kanya. Higit sa lahat, patuloy kang nagsusumikap para sa tagumpay kahit na nakatagpo ka ng mga pag-urong. Ang lakas ng loob mo pang lumaban. Puno ng hinanakit ang mga mata ni Ivan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, kakayanin ko pa rin silang dalawa ng walang dragon. Commander. Kinaumagahan, natapos na ni Alexander ang almusal na inihanda ni Diane nang makatanggap siya ng text mula kay Yulia. Ipinadala niya sa kanya ang address ng apartment at sinabihan siyang pumunta doon. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Alexander sa apartment. Tuwang-tuwang sigaw ni Lola para sa kanyang ina nang tumunog ang doorbell. Nakita ni Alexander ang isang batang babae na nakapink na tumatakbo palapit sa kanya na tuwang-tuwa nang buksan ni Yulia ang pinto. Daddy, sa wakas nandito ka na. Bulalas ni Lola habang tumatakbo. Yumuko si Alexander at ibinuka ang mga braso para yakapin si Lola. Daddy, tapos ka na ba sa trabaho? Maaari mo bang makipaglaro sa akin ngayon? Sobrang namiss kita kahapon. Niyakap ng mahigpit ni Lola ang leeg niya at hinayla siya. Pakiramdam ni Alexander ay matutunaw na ang kanyang puso. Ikaw. Medyo nagulat si Alexander nang makita niya ang mga bagahe sa sala. Nang makita ang malaki at maliit na bagahe sa sala, medyo nagulat si Alexander. Kabanata 27. Pag-uwi ni Mommy kagabi, nagkaroon siya ng malaking away kina Lola at Lolo. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang mga gamit at dinala ako rito ng maaga ngayon. Sabi ni Mama dito na tayo titira simula ngayon, sa amin ka na titira ha. Tatay, sabi ni Lola. Mabilis na ipinaliwanag ni Yulia, nagmamadali akong lumipat dahil iniiyakan ni Lola ang kanyang ama. Pinalaki ko ang maliit na ito gamit ang sarili kong mga kamay. 2 araw ka lang bumalik at ikaw lang ang naaalala niya. Hindi na yata kailangan ni Lola ang mami niya. Paliwanag ni Yulia kay Alexander kung bakit siya lumipat dito ng madaling araw. Maya-maya, medyo naantig siya. Sobrang naantig si Alexander. Tanong niya kay Lola. Nagseselos ang mami mo, Lola. Sino ang mas gusto mo? Napatingin si Lola kina Alexander at Yulia, nasa dilema siya. Pinandilatan ni Yulia si Alexander ng hindi nasisiyahang paraan. Iniisip niya kung masyadong malayo ang ginawa niya sa pakikipagpaligsahan na maging paborito ni Lola. Hindi siya pinansin ni Alexander at hinintay ang sagot ni Lola. Humiga si Lola sa balikat ni Alexander at tumingin kay Yulia.
Pagkatapos ay sinabing nakasimangot, pareho kayong gusto ko. Hey! Natuwa naman si Yulia. Lola, ikaw ang aming matalinong batang babae. Hindi napigilan ni Alexander na yakapin siya ng mas mahigpit. Nakipaglaro tuloy si Alexander kay Lola sa sala nang magpalit ng damit si Yulia. Tinanong niya, mayroon ka bang plano para sa araw na ito? Punta tayo sa playground. Matagal nang gustong pumunta doon ni Lola, pero paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang hintayin ang pagbabalik ni Papa. Sabi ni Yulia, sige. Ihahatid kita sa playground kung iyan ang gusto mo, Lola. Pinalakpakan ni Lola ang kanyang maliliit na kamay at nag-cheer. When Alexander carried her out, Lola said, may request din si Mommy, Daddy. Ano ang gusto niya? Napatingin si Alexander kay Yulia at nagtanong. Gusto ni Mommy ang mga kwintas. Bumili tayo ng mga kwintas ni Nanay pagkatapos nating pumunta sa playground. Seryosong sabi ni Lola. Saglit na natigilan si Yulia, at namula ang mga mata. Palagi niyang iniisip na bata pa ang kanyang anak, ngunit alam ng maliit ang lahat. Tumango si Alexander. Sige, ipinapangako ko na tutuparin ko pareho ang iyong mga pangangailangan. Mabilis na ikanaway ni Yulia ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo siya kailangang seryosohin. Makipaglaro lang sa kanya gagawin na. Hindi umimik si Alexander, na guilty na naman siya. Malaki ang utang niya sa kanila. Pagkababa nila ay natigilan si Yulia. May isang binata na naka-black suit. May hawak siyang bouquet of roses. May eksibisyon ng alahas sa Opal City ngayong hapon. Punta tayo doon mamaya, Yulia. Maaari kang pumili ng kahit anong gusto mo. Magiging kakaiba ang pagsusuot nito sa panahon ng ating kasal. Pagkasabi niyon ay iniligpit ng lalaki ang mga rosas, inihayag ang kanyang mukha. Si Nicholas pala. Pagtingin sa rosas sa kanyang harapan, nakaramdam si Yulia ng panginginig sa kanyang gulugod. Hindi niya inaasahan na hahabulin siya ni Nicholas pagkatapos ng nangyari. May lakas pa rin siyang loob na iregalo sa kanya ang mga bulaklak. Sabay nakita ni Nicholas si Alexander. Nanliit ang mga pupils ni Nicholas nang makita niyang hawak-hawak ni Alexander si Lola. Sino ka para buhatin si Lola? Magsasalita pa lang si Alexander, biglang itinuro ni Lola si Nicholas at galit na sinabi, Daddy, mahilig mangbuli kay Mommy ang lalaking ito. Ayaw sa kanya ni Lola. Daddy. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nicholas. Sinabi ba ni Yulia kay Lola na tawagan si Alexander bilang kanyang ama ilang araw na ang nakalipas? Magkasama silang lumabas ng bahay kaninang umaga, at naisip niya na isa na silang pamilya. Kaya, tinawag ni Lola si Alexander na kanyang ama sa hiling ni Yulia. Sa pag-iisip nito, nag-alab ang galit sa puso ni Nicholas. Yulia, matagal na kitang hinahabol, hindi mo man lang ako sinagot. Kakabalik lang ng kawawang ito mula sa hukbo at tinatanggap mo siya. Hinayaan mo pa ang anak mo na tawagin siyang tatay. Isa kang murang babae. Kagabi, sinundan ni Alexander ang isang magandang babae pabalik sa Mountainside Villa na nagkakahalaga ng 130 milyon. Nagseselos na siya tada. Point of madness. Wala siyang ideya na makakasama niya si Alexander sa loob lamang ng 3 araw pagkabalik mula sa hukbo. Sa sandaling ito, nakaramdam ng labis na hinanakit si Nicholas. Nang marinig ang mga sinabi ni Nicholas, nanigas ang mga mata ni Yulia, mag-ingat ka sa bibig mo, Nicholas. Halos 2 beses mo nang patayin ang tatay ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpakasal sa walang hiyang kontrabida na tulad mo. Biglang tinuro ni Nicholas si Alexander at ngumisi. Wala akong hiya. Paano siya? Mabuting tao ba siya sa iyong paningin? Hehe, nakita ko siya sa Ocean Hills na may kasamang babae kagabi. Sabi ng security guard kasama niya. Maniniwala ka ba? Bahagyang nagulat si Yulia. Pagpapatuloy niya, ang mangyayari sa kanya ay negosyo ko rin, hindi ko kailangan na pakialam mo ito. Kaya nga, Yulia. Hindi inaasahan ni Nicholas na ganoon ang magiging reaksyon ni Yulia. Sa sobrang galit niya, dinurog niya ang rosa sa kanyang mga kamay at umalis. Napakagatlabi si Yulia, sobrang komplikado ang pakiramdam niya. Alam niyang hindi pa tapos ang laban nila.
Medyo natulala si Yulia sa sasakyan. Hindi niya alam kung dahil ba sa inis ni Nicholas o dahil sa sinabi nito. Bakit hindi ka umupo kay Lola sa likod, ako ang magdadrive? Biglang sabi ni Alexander. Naramdaman ni Yulia ang pag-aalala ni Alexander at nabawasan ang inis. She nodded, tapos umupo sa likod. Saglit na nagmaneho si Alexander at tumikim. He spoke unnaturally. Ano, sabi ni Nicholas kanina ay para saktan ako. Sumagot naman si Yulia at walang sinabi. Hindi makita ni Alexander ang pagmumukha niya at hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Gayunpaman, hindi naging madali ang pagharap muli sa paksang ito dahil tapos na ang pag-uusap. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa playground at nakipaglaro kay Lola. Masaya si Lola habang kasama ang kanyang mga magulang. Pagkatapos magpahinga, pumunta silang lahat sa eksibisyon ng alahas. Bago pumasok, makikita sa parking lot ang iba't ibang mamahaling sasakyan. Ang mga detalye ng eksibisyon ng alahas na ito ay mataas. Sa kanilang pagpunta sa exhibition hall, mayroong iba't ibang mga tatak na nagpapakita ng kanilang pinakakaakit-akit na alahas. Ang alahas na nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang nangungunang tatak sa mundo, ang Eternal Youth Jewelry. Ang isa sa mga palawit ay nilagyan ng pambihirang lapis lazuli. Kung susuriing mabuti, mayroon ding nakaukit na USA sa lapis lazuli. Pinangalanan itong The Heart of South Africa. May isa pang kwintas. Mayroon itong gintong butones at nilagyan ng ruby na may pinakamataas na kalidad, na napapalibutan ng 24 na nakasisilaw na diamante. Pinangalanan itong butil ng pulang buhangin. Lahat sila ay ginawa ng mga maharlikang manggagawa sa Europa. Ang ilang mga tao ay dumating para lamang masaksihan ang mga piraso ng alahas sa kanilang sariling mga mata. Para naman kay Yulia, interesado siya sa Heart of South Africa. Kabanata 28. Kakaiba na ang The Heart of South Africa na gawa ng isang European craftsman ay may maraming katulad na detalye sa kwintas mula sa Soi Dynasty. Hindi napigilan ni Yulia na mapabuntong hininga. Baka ginaya nila ang mga ideya ng ating mga ninuno. Ngumiti si Alexander. Umiling si Yulia. Hindi, ang ating mga sinaunang relikya ay nahukay matapos itong gawin. Walang pakialam na sabi ni Alexander, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Gusto ni Mama. Kung hindi, hindi titingin ng mabuti si Mommy. Mariing tumanggaw si Lola at sinabing, kung gayon, bibili si Daddy para kay Mommy, okay. Nakangiting sabi ni Alexander. Talaga, ang galing. Mommy, nakikita mo. Mahal na mahal ka rin ni Daddy. Huwag ka na ulit magalit kay Daddy next time. Nagyaya si Lola. Noon lang naintindihan ni Yulia kung bakit hiniling ni Lola kay Alexander na dalhin siya at tingnan ang kwintas. Ito pala ang nasa isip niya. Siya ay isang matapang na tao. Matapos marinig ang usapan nila ay nagsalita ang binata sa tabi nila. Little girl, itong necklace na nagustuhan ng mommy mo ang pinakamahal. Sa buong exhibit, nagkakahalaga ito ng 80 milyong dolyar. Ang pulang-pula sa tabi nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 40 milyon. Ano? Sobrang mahal niyan. Natigilan si Yulia. Bagamat hindi niya sineseryoso ang mga sinabi ni Alexander at inisip na susuriin lang ang mga ito, hindi niya inaasahan na magbabayad siya ng milyon para lamang sa isang kwintas. Daddy, magkano ang 80 milyon? Mahal ba? Curious na tanong ni Lola. Tumango si Alexander at ngumiti ng malumanay. Well, medyo mahal, pero kaya naman ni Daddy. Ay oo, si Lola ang may pinakamagandang tatay sa mundo. Ang maliit na batang babae ay pumalakpak ng kanyang mga kamay at nagpalakpakan. Pinandilatan ni Yulia si Alexander, na nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Kakaiba ang lalaking ito. Hindi ba niya alam na maniniwala ang isang bata sa lahat ng sinasabi ng matatanda? Hindi ito kayang bayaran ni Alexander. Pero nagsisinungaling pa rin siya. Kailan kaya siya matututo? Bulong ni Yulia sa sarili, hindi niya alam na sila na pala ni Lola ang pinakamahalagang tao sa kanya. Ngayon,
Hindi mahalaga kung ito ay nagkakahalaga ng 40 o 80 milyon. Kayang-kaya niya ang anumang bagay kahit na ito ay napakamahal. Lahat ng uri ng alahas ay nakadisplay sa ilalim ng mga ilaw, kumikinang sila ng maganda. Sinundan nila ang karamihan. Huminto si Yulia sa harap ng isa sa mga display stand. Nakita siya ni Alexander at ito pala ay isang kwintas na kamukha ng Heart of South Africa. Maliban, ang palawit sa gitna ay hindi cyan, ngunit isang ordinaryong asul na kulay. Wala ring mga ukit dito. Ang presyo ay 30,000. Medyo natukso si Yulia dito. Ayaw kunin ni Alexander ang kwintas na iyon para sa kanya. Sa halip, lumingon ito sa kanya at sinabing, hindi ito tugma sa kagandahan mo. Bibili ako ng Heart of South Africa para sa iyo. Oh, sino ba naman ako para maingay? Tingnan mo, kapatid ko iyon na nang-ahas na sakta ng Dragon Commander. Isang sarkastikong boses ang narinig. Lumingon si Alexander at nakita si Yvonne. Nakasuot siya ng makapal na make-up at mayabang na naglalakad. Anong problema? Alexander, tahimik ka lang. Nanalo ka ba sa loto? Paano ka naglakas loob na bilhin ang Heart of South Africa? Ang puso ng South Africa ay kumakatawan sa pinakamataas na kaluwalhatian, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Natigilan si Yulia nang makita si Yvonne. Tumalikod siya dahil ayaw niyang makipagtalo sa kanya. Evil tita, bugbugin mo siya, daddy. Biglang iwinagayway ni Lola ang maliliit na braso at galit na sumigaw. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Alexander. Akala niya pagkatapos ng pangyayari kahapon ay mapapahiya pa rin si Yvonne. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mabilis itong makakabawi mula sa kahihiyan kahapon. Naisip niya na dahil tinanggihan ni Yulia ang prosal ng kasal ni Dragon Commander at nasaktan siya, nagbigay ito sa kanya ng pakiramdam ng higit na kahusayan. Humingi ng tawad kay Yulia at umalis ka na rito. Malamig na sabi ni Alexander. Sumubsob ang mukha ni Yvonne, at napangisi siya. Masasabi ko kung ano ang gusto ko, Alexander. At saka, walang hiyang babae si Yulia. Nabuntis siya at hindi man lang alam kung sino ang lalaking gumawa sa kanya ng ganito. Gusto pa niyang ipanganak ang batang ito. Ilang taon na lang at nalaman mong willing ka sa tabi niya at ngayon, may ama na ang bata. Hindi ba ginagawa niya ito para sa sarili niya? You bitch. Si Yvonne ay nagdudulot ng eksena sa exhibition hall dahil hindi naman masyadong maingay noong una. Nakatawag agad ito ng atensyon. Natigilan si Yulia at namutla ang mukha. Nakaramdam siya ng kakaibang tingin sa paligid. Ito ay isa sa mga pinaka-traumatic na karanasan na naranasan niya sa kanyang buhay at kinasusuklaman kapag pinag-uusapan ito ng mga tao. Gayunpaman, hindi lang malakas ang sinabi ni Yvonne, sinabi pa niya ito sa harap ng napakaraming tao na patay ka na. Tumaas ang pamatay na hangarin ni Alexander. Humakbang siya pasulong. Smack! Sinampal niya si Yvonne sa mukha. 5 fingerprint ang makikita sa mukha niya. Tinakpan ni Yvonne ang mukha niya, gulat na gulat ang buong katawan niya. How dare you hit me, Alexander? Alam mo ba kung sino ang boyfriend ko? Histeryosong sigaw ni Yvonne. Smack! Muli niya itong sinampal. Anong masama kung tamaan ka? Wala akong pakialam kung sino ang boyfriend mo. Papatayin kita kapag binubuli mo ulit si Yulia. Pagkasabi niyon ay bumaba ang temperatura ng katawan ni Alexander, at may mali siya ang kanyang mga mata. Nang makitang ganito si Alexander, hindi maiwasan ni Yvonne ang manginig. Hindi na siya naglakas loob na magsalita muli. How dare you touch my woman, Alexander? Naglakad si Harry sa gitna ng karamihan at nagpakita sa harap ni Alexander na may malungkot na mukha. Nako, si Harry Chase. Yung babaeng na sample niya, girlfriend pala ni Harry. Ang batang ito ay magkakaroon ng malas. Ang mga tao sa paligid ay maraming nag-uusap, ang iba ay nakiramay, habang ang iba ay natuwa. Gayunpaman, malinaw na hindi maaaring balewalain ang pagkakakilanlan ni Harry dahil ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang tao ay nagtitipon sa exhibition hall. Sa sandaling ito, kinakabahan ding hinayla ni Yulia ang braso ni Alexander at bamulong, Alexander,
huwag kang pabigla-bigla, hindi natin kayang masaktan. Ang pamilya Chase. Pagkabalik mula sa seremonya kahapon, tumanggi si Ivan na manahimik. Kaya, sinamantala niya ang pagkakataong italaga ang sarili kay Harry. Hindi dumalo si Harry sa seremonya, kaya hindi niya alam na pumunta doon si Ivan para maging waiter. Naisip niya na aasa ito sa kanya para maging malapit kay Dragon Commander. Nagsimula agad silang dalawa sa isa't isa. Napakalakas ng pamilya Chase na sila ay nirerango sa ika-15 sa Cloudtopia. With Harry as her boyfriend, naging mayabang si Ivan. Nakinig si Alexander kay Yulia at sinabing, ayos lang. Nagbibiro ba siya? Gusto ba niyang makipagkumpetensya kay Harry? Kahit anong hibla ng buhok na nabunot niya ay mas makapal pa sa baywang ni Harry. Nang makita ni Ivan si Harry na inaalalayan siya, agad siyang sumubsob kay Alexander at sinabing, mahal, papatayin ako ni Alexander kapag hindi ka pumunta para sa akin. Buho. Ilang salita lang ang nasabi ko sa kapatid ko, paano naging ganito? Ang pagkakita kay Ivan na walang magawa ay nagdulot ng pagnanais ni Harry na protektahan siya. Pagkatapos, mayabang niyang bulalas, huwag kang mag-alala, walang makakabuli sa iyo kapag nandito ako. Tinaas ni Harry ang kanyang kilay at iginiit ang kanyang pangangibabaw kay Alexander. Humihingi ng tawad sa aking babae at umalis ka rito. Paano kung ayaw ko? Ngumisi si Alexander. Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang kahulugan ng kamatayan. Naikuyom ni Harry ang kanyang mga kamao. Umangat ang ulo ni Ivan at tinignan si Alexander ng masama. Gusto niyang makita kung hanggang kailan magtatagal ang walang kwentang lalaking ito sa harap ni Harry. Si Yulia naman ay hindi na siya makahinga. Kinalikot niya ang kanyang mga kamay. Si Alexander lang ang nakangisi. Iniisip niya kung paano haharapin si Harry. Pero bago pa man siya makagalaw ay may narinig siyang matinis na boses mula sa likuran. Sino ang gustong umalis dito ni Mr. Tomas? Kabanata 20. Sinundan ni Alexander ang direksyon ng tunog, at nakita niya ang isang batang babae ng 18 taong gulang na batang babae, na nakasuot ng puting satin na papalapit sa kanila. Bahagyang nagulat si Alexander nang lumapit sa kanila. Ito pala ang dalagang nakilala niya sa Ocean Hills kagabi. Sino ang babaeng ito? Hindi ba niya alam ang identity ni Harry? Bulalas ng isang binata. Sabay hampas ng ulo ng nasa katabi niyang medyo may edad na nang matapos siyang magsalita. Gusto mo na bang mamatay? Huwag magsabi ng mga bagay na hindi mo alam. Judy Shepherd iyon. Siya ang panganay na anak ng pamilya Shepherd. Siya si Judy Shepherd. Sorry dad, I didn't know that. Napatikip ng ulo ang binata, pinagpapawisan siya sa takot. Ang pamilyang Shepherd ay isa sa 4 na pinakamakapangyarihang pamilya sa Cloudtopia. Si Judy ang nag-iisang apo ng pamilya at pinaburan ni Mr. Shepherd. Walang sino man dito ang makakalaban sa kanilang katayuan. Si Harry, na galit kanina ay naghiwalay ng mga kamao matapos makita si Judy. Tapos nakangiting sabi sa kanya, naririto ka ba para dumalo rin sa eksibisyon ng alahas, Miss Shepherd? Ang eksibisyong ito ay inorganisa ng aking lolo para mapasaya ako. Anong kakaiba sa pagdalo ko? Ngumuso si Judy. Hindi makasabay si Harry sa kanyang harapan ngunit sinubukan pa rin niyang ngumiti. Kung ganoon, malaya kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo, Miss. Kung hindi ako samipot, natatakot ako na baka may magpagapang sa bisita ko palabas dito. Sinama ng tingin ni Judy si Harry, saka lumingon kay Alexander. Paumanhin, Mr. Tomas sa pagpapalam sa isang bagay na hindi magandang tingnan ng iyong kasiyahan. Kailangan mo ba akong mag-ayos ng seguridad para sa iyo at sa iyong pamilya sa panahon ng eksibisyon? Ano? Napatulala ang lahat ng naroon. Hindi lamang makapangyarihan ang pamilyang Shepherd, ngunit sikat din sila sa pagiging masuwin at kusa. Si Judy ang paboritong apo ni Mr. Shepherd. Hindi niya pinansin ang 3 pa niyang apo. Paano siya magiging magalang sa isang tulad ni Alexander? Bakit? Miss Shepherd. Ikaw. Napatulala si Harry.
Paano makukuha ng isang hamak na tulad niya ang respeto ni Miss Shepard? Nataranta rin si Yulia. Si Alexander pa rin ba ang 5 taon nang nakasama ni Yulia at na-reject pagkabalik niya mula sa militar? Tumango si Alexander at ngumiti kay Judy. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Shepard ay mayaman at prestihiyoso. Si Mr. Shepard ay makapangyarihan din. Alam niya kaagad na hindi ganoon kadali ang pagkakakilanlan ni Alexander matapos silang makilala kagabi. At gayon paman, hindi niya alam ang pangalan ni Alexander. Siguradong na-lecture si Judy ni Mr. Shepard kaya ganito siya kagalang-galang sa kanya. Tumango siya. Senyales iyon na nasa ilalim ng kanilang proteksyon si Alexander. Hindi pa nakakabawi si Harry sa kanyang pagkagulat nang maramdaman niya ang titig ni Alexander sa kanya. Nanginginig tuloy siya. Sorry, Mr. Thomas. Hindi ko alam na bisita ka ng pamilya Shepard. Ako. Nagulat si Judy, saka naintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay kumaway siya kay Harry at sinabing, ayaw mo bang gumapang siya palabas ng venue kanina? Ngayon, isama mo ang kasuklam-suklam na babaeng ito at gumapang ka palabas. Ang gulo ng isip nina Harry at Yvonne. Paano nila haharapin ang sinuman sa mas mataas na uri ng pamilya sa Cloudtopia sa hinaharap? Sa palagay ko ay hindi gagana ang iyong mga salita, Miss Shepard. Pabirong sabi ni Alexander. Nagbago ang ekspresyon ni Judy. Pagkatapos ay sinabi niya kay Harry at Yvonne sa mismong mukha nila, anong problema? Hindi mo ba ako narinig? Uulitin ko. Pareho kayong gumapang palabas ng venue ngayon din. Alam ng lahat sa Cloudtopia na masama ang ugali ko. Kung babaliwalain mo ang mga salita ko ngayon, lalo kitang isasama. Namutla ang mukha ni Harry sa isang iglap. Alam niyang kaya niya itong gawin dahil spoiled siya noong bata pa siya. Bakit hindi natin pag-usapan, mahal? Malumanay na sabi ni Yvonne habang pilit na kinukumbinsi si Judy. Kinagat ni Harry ang kanyang mga ngipin at bumaba sa sahig at gumapang palabas na parang aso kasama si Yvonne. Tumayo ang dalawa nang makarating sila sa entrance. Yulia at Alexander, hinding-hindi kita mapapatawad. Sa loob ng exhibition hall. Well, yon na yon. Ipagpatuloy natin ang pagtingin sa mga alahas, lahat. Sabi ni Alexander. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Maraming alinlangan si Yulia. Gayunpaman, nilunok niya ang kanyang mga salita dahil naroon din si Judy. Napakaganda mo, Daddy. Ginawa mong tuta ang mga masasamang tao. Pumalakpak si Lola at humajijek. Tila si Alexander ang bida sa puso ni Lola na kaya niyang gawin ang kahit ano. Saglit itong pinag-isipan ni Alexander saka sinabi, salamat sa dalagang ito dito. Siya ang nagtaboy sa mga masasamang tao na nambo-bully kay Mommy. Hinaplos ni Judy ang buhok niya at medyo nahihiya. Maaari mo akong tawaging tita, batang babae. Bakit tita ang itatawag ko sa iyo? Ang ganda mo at nakasuot ka ng puting damit. Bakit ako dapat? Tanong ni Lola habang kumikislap ang mga mata. Kasi kung ate ang tawag mo sa akin, tito at tita ang tawag ko sa mga magulang mo. Parang nawawala ang status ko kapag naiisip ko. Seryosong sagot ni Judy. Nako, medyo natahimik si Alexander. Nararapat bang ipaglaban iyon? Hindi pwede. Ate tinatawag na kita. Masyado pang bata si Lola para maintindihan ang seniority. Gayunpaman, siya ay bata pa, kaya handa siyang ipilit ang sarili. Hindi, kailangan mo akong tawaging tita, kung hindi, hindi kita sasagutin. Walang pakialam si Judy. Hindi na nakatiis si Alexander at sinabing, Lola, tawagin mo siya kay tita. Kabanata 30. Kung tawagin mo ang kanyang kapatid na babae, tatawagan niya akong tiyuhin, at hindi ko gustong matandaan. Nag-isip muli ang batang babae, at tumango, okay daddy, tatawagan ko siyang tita. Nang magkasundo na sila, nakahinga ng maluwag si Alexander. Mas maganda ang mood ni Yulia matapos makita kung paano humarap si Alexander sa dalawang nag-aaway na babae. Mukhang marunong siyang mag-alaga ng mga bata. Sige at ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa, Miss Shepard. Nakatingin lang kami sa paligid.
Hindi natin kailangan ng taong makakasama natin. Sabi ni Alexander habang naglalakad pasulong at binuhat si Lola. Hindi niya lubos na kilala si Judy, kaya hindi niya alam kung ano ang alam nila. Kung hahayaan niyang sundan sila ng dalagang ito, sino ang nakakaalam kung ano ang sasabihin niya kapag may nabangga silang ibang tao? Medyo naghinala si Yulia sa identity ni Alexander simula pa lang. Kung may sinabi man siya tungkol dito, mahihirapan siya. Pinangunahan sila ni Alexander, tinitingnan ng mga nakasisilaw na hiya sa magkabilang gilid. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang malaking crystal display. Cabinet, pareho silang hindi napigil ang mapasigaw ng sabay. Wow! Ito ba ang kwintas na gusto ni Mommy? Napakaganda nito. Likas na sa mga babae ang mahilig sa alahas. Naramdaman ni Yulia ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Marami pang babae ang nasa eksena. Hindi mahalaga kung sila ay bata o matanda. Lahat sila ay nakatingin sa mga kwintas. Napuno ng pagkahumaling, iniisip ang kanilang sarili na suot ang alahas. Ang mamahaling premyo ay naging sentro din ito ng atensyon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang dalawang dilag na nakauniporme na nakasuot ng puting guwantes, na sinundan ng isang dosenang mga tauhan ng seguridad. Paumanhin sa lahat, ang mga alahas sa showcase number 8 ay mapapalitan kaagad. Isang misteryosong lalaki ang nakabili na ng The Heart of South Africa at A Grain of Red Sand. Please enjoy the rest of the exhibition has to offer. Inihayag ng isa sa mga dilag. Nag-aatubili ang lahat dahil hindi nila na-appreciate ang kanilang kagandahan. Binawi ni Yulia ang kanyang tingin at sinabi kay Alexander, "Let's go, hindi ko pa kaya." Naiinis si Lola. "Daddy, may binili pang kwintas na nagustuhan ni Mommy. Ano ang dapat nating gawin?" "Yun ang gusto ni Mommy." Nakangiting sabi ni Alexander, "Huwag kang mag-alala Lola, tutuparin ko ang mga pangarap ni Mommy pagdating ng kaarawan niya." "Pangako ko, Daddy, ang kaarawan ni Mommy ay kinabukasan. Kaya mo bang nakawin pabalik ang kwintas?" Tuwang-tuwang tanong ni Lola. Hindi tayo pwedeng magnakaw ng gamit sa ibang tao, Lola. Mali iyan. May pera si Daddy, kaya kung ibalik." Tinapik ni Alexander ang ulo ni Lola ng may pagmamahal. Natawa din si Yulia. Akala niya ay inaaliw ni Alexander si Lola, kaya hindi niya ito sineryoso. Pinilit pa niyang makalimutan na ni Lola ang kwintas noon. Habang bibilhin niya ang 30,000 kwintas at hindi alam ni Lola. Nagpalingalinga silang tatlo ngunit walang ibang alahas ang nakabihag sa puso ni Yulia kahit gaano pa kaganda ang pagkakagawa nila. Pagkatapos hindi na nakadisplay ang The Heart of South Africa. Halos alas 5 na at iminungkahi ni Alexander na bumalik na sila. "Kung ganoon ay ihahatid muna kita sa hapunan," sabi ni Yulia. Kinawayan ni Alexander ang kamay niya. "Sa bahay na lang ako magluluto. Hindi naman masyadong kumakain si Lola sa mga restaurant." "Hindi pwede. Ang kusina ay sisabog kaagad kapag siya ay nagluto." Umiling si Yulia at sumigaw. Pulang-pula ang mukha niya. "Wag mo nang pag-usapan Lola, ang ginawa ko lang ay nagbasag ng kaldero." Nagtago si Lola sa braso ni Alexander at bumulong sa kanya, "Sinusunog ni Mommy ang pagkain sa bawat oras, hindi." "Yummy." Hindi na napigilan ni Alexander at humagalpak sa tawa. Ang husay ni Yulia sa pagluluto ay sapat na nakakatakot upang takutin ang isang bata. Umikot si Yulia at ipinagtanggol ang sarili. "Inexperienced lang ako. Karaniwan akong abala sa kumpanya. Sa tuwing sinusubukan kong maging mas mahusay sa pagluluto sa aking libreng oras, ito ay palaging nauuwi sa masama." Lalong lumakas ang tawa ni Alexander nang makita niyang nahihiya itong si Yulia. Ano ang nangyari sa malamig at walang emosyon na babaeng presidente? Kumunat ang noo ni Yulia at tumalikod. Ayaw niyang pansinin ang mga ito. Hindi pinansin ni Alexander si Yulia at malumanay na sinabi kay Lola, "Lola, hindi masarap ang luto ni Mommy, pero I can assure you na mas masarap ang luto ni Daddy. Gusto mo bang subukan ang luto ni Daddy?" "Talaga? Gumagawa ba si Daddy ng masarap na pagkain?" Gusto kong subukan." Sumayaw si Lola sa tuwa.
Sige, mag-grocery tayo. Parang 100 meter sprint kay Alexander habang yakap-yakap niya si Lola. Nakikinig sa tawa ni Lola, naisip ni Alexander na hanggat ganap niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang ama at asawa. Sanay na sina Yulia at Lola sa kanyang kumpanya. Kung gayon hindi nila siya itataboy kung alam ni Yulia ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos nilang bumili ng pagkain ay umuwi na sila. Sinabihan ni Alexander si Yulia na manood ng cartoons kasama si Lola habang abala ito sa kusina. Gayunpaman, sa sandaling naghuhugas siya ng mga gulay, pumasok si Yulia sa kusina. Masisiguro kung makakapaghanda ako ng pagkain sa loob ng kalahating oras nang wala ang tulong mo. Ngumiti si Alexander. Nanatiling tahimik si Yulia. Tahimik siyang tumingin sa kanya at may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Kumakabog ang puso ni Alexander, ngunit may gagawin pa rin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Yulia sa boses na soto. Basta. Sino ka, Alexander?